magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Sa mga nanonood na mga early birds ng ating Vesper meeting, happy Sabbath po sa inyo. Sana po ay ngayong gabi ay dumami tayo sapagkat ang ating pag-uusapan ay isang bagay na marami nang nakakaalam, lalo na mga Adventist na pamilyar sa Biblia. Ito po ay sinasaalang-alang ko yung mga baguhang Adventist at yung mga non-Adventist para tayo ay makapakinabang at makapag-aral ng mga salita ng Diyos. Noong nakaraang Miyerkules ay ang tinalakay natin ay yung paglalang, kung natatandaan nyo, the creation. Okay, ngayong gabi naman ay yung continuation. Okay, bago ang lahat ay tayo muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa isang lingkong paggabay niyo sa amin, sa buhay at lakas na patuloy niyong pinapahiram sa amin, sa pag-iingat po ninyo sa amin, sa tagubilin ninyo sa inyong mga manananghin. Salamat po sa mga paalala na pinagkakaloob niyo sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Sana po ipatawarin niyo kami sa aming mga kasalanan na gagawin. At sana po ipatuloy niyo kaming gabayan sa aming pisikal na kalagayan, sa aming kalusugan, sa aming mental na pag-iisip, at sa mga material na pangangailangan namin sa araw-araw sa pagkain, sa pananamit at sa bahay. Muli po kami humihingi ng patnubay sa inyo sa aming gagawing pag-sharing ngayong gabi na sana po ito ay isang pakinabang na malaki para sa amin. Pagpalain mo po ang bawat sa amin, Ama, ang tagapagsalita, ang tagapakinig at ang mga tagapakinig. Muli po, salamat sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po natin, Jesus. Amen. Okay. Noong nakaraang Miyerkules, ang ating tinalakay ay dito yung paglalang o the creation. Yung nga, sabi ko sa inyo, na tumigil tayo sa ikapitong araw na Sabat ng Panginoon. Ano po? Nandito po ang continuation kung paano nung nilalang ng Diyos yung mga sumunod na araw. Siyempre, after 7th day, babalik na naman tayo sa first day. Pero bago natin mapakinggan ang ating mga tatalakayin ngayong gabi ay hihingi po tayo ng mga awitin buhat sa ating mga kapatid. Siya'y
Muli, maraming salamat doon sa mga umawit. Sila po yung aming mga singer sa Balasing Adventist Church. Yan po Sister Jacinth Desalon, Sister Marites Tabion at Sister Hazel Billones. Ano po? Sila po ay yung mga magagaling naming mga awit sa Balasing. Muli po, happy Sabbath sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ngayong gabi ay tungkol sa pagkatapos ng paglalang. Yung mga duties po. Ayan, kung nakikita nyo sa picture, ang ating tatalakayin ay kung paano binigyan ng tungkulin si Adan at Eva. Ating pong babuksan ang ating mga Biblia sa Genesis 2:7 hanggang 22. Ano po? Una po sa lahat ay binabati ko yung mga naunang mga nandun. Nandito po si Yet, Sister Ging, Sister Ging Santos, si Bel, si Brother Rudy Haylar, si Hazel, ayan, si Inang, Sister Fe, ayan, nanonood din. At sino pa si Bel, ayan. Silang pamilya ang nandyan. Isang cellphone lang ang ginagamit nila pero isang pamilya ang nanonood sapagkat kinakonect nila sa kanilang TV. Ano po? Okay, basahin natin na nasa Genesis 2:7 hanggang 25. Pero ito unti-unti natin dahil medyo mahaba-haba ito. Maiksi lang po itong ating pag-aaralan pero mahaba itong pag-aaralan pero kailangan natin bilisan. Ano po? Okay. Ang sabi rito, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok at sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang butas ng ilong at hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoon Diyos ng isang halamanan sa Eden sa dakong silanganan at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Okay. At pinatubo ng Panginoon Diyos ang lupa, ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung mapapansin nyo mga kapatid, mga tagapanood, mga kaibigan, ano po, si Brother Arnel ay nandiyan na, present na. Tulad ng sinabi ko nung nakaraan na napakabuti ng Diyos sapagkat ang ginawa ng Diyos ay inihanda niya yung pangangailangan ng tao sa lugar na yun. Ano po, nilagyan niya ng halaman, ng mga pagkaing halaman na napakabubuti at napakasarap. Tuloy natin sa 10. At may isang ilog na lumalabas sa Eden na dumidilig sa halamanan na mula rooy nabahagi at nakaapat na sanga. Ibig sabihin, isang ilog ay sabihin sanga-sanga sila. At ito'y napakalinis. Dito po sila kimukuha ng inumin. Lahat sila, pati mga hayop. Hindi po kadiri ito kahit yung mga hayop sapagkat ang noon ay malinis pa. Malinis pa, pati mga hayop malilinis pa. Wala po marumi ng araw. Tuloy natin. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At inutos ng Panginoon Diyos ang lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Ayun, lahat pwede niyang kainin, yung nakikita nyo. At mag-isip na kayo kung anong pagkain masasarap tulad ng mga prutas, ang inyong paborito, nandoon po lahat. At yung mga pinapangarap natin kainin prutas na mga mamahalin, nandoon po lahat. Okay. Sabi nga rito, yung makakain na may kalayaan, ibig sabihin walang magbabawal. Tuloy natin. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Yun po yung forbidden tree. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Okay. Ito po yung forbidden tree. Ito yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yung iba, iniisip po ito ay mansanas. Hindi po. Yun po ay ilustrasyon lang. Yun po ay hindi mansanas tulad ng inaakala ng iba. Ang tawag dito ay
inano ng iba. Yung bang binigyan lang ng magandang halimbawa pero ito po ay hindi mansanas. Okay, tuloy natin. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Okay, may pinagbabawal pong puno. At ngayon, nakita ng Diyos na si Adan ay very lonely. Masyado siyang nalulungkot dahil mag-isa lang siya. Nakikita niya yung mga hayop. May mga partners. May mga kasama. Naglalaro, nagmamahalan. Pero siya ay nag-iisa. Wala man lang siya makausap na kapwa niya tao. Nakakausap niya ang Diyos. Pero siyempre, iba rin yung kapwa niya tao o partner niya. Ang sabi nito, hindi mabuti ang lalaki ay mag-isa. Siya ilalalang ko ng isang katulong niya o kaya yung kasama niya. At dinalang ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng mga hayop, lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. Pakinggan po natin mabuti. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga yaon. Yung po tulad ng sinabi ko sa inyo noon, na siya ang nagbigay ng mga pangalan sa lahat ng mga hayop na nakikita natin sa ating kapaligiran. At yung mga nasa ibang bansa, tulad ng camel, yan, siya po ang may gawa niyan, ng pangalan, leon, tigre, aso, pusa, daga. Lahat na alam natin, yung camel, giraffe, ano pa, elepante, si Adan po ang may nagbigay ng pangalan na yan. At ang bawat tinatawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay na yaon ay yaon ang naging pangalan ni yaon. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang ibon sa himpapawid. Ang sabi, at ang bawat ganid na parang, sa parang, datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. Wala po siyang kasama, wala siyang partner. Ano po ito? Tuloy natin ang basa. Ang nangyari, at hinlugan ng Panginoon Diyos na di kawasang himbing ang lalaki. Pinatulog siya. Yung talagang tulog na tulog. Ito po yung parang tulog na wala kang pakialam. Ewan ko kung sino sa inyo ang naoperahan na at nakaranas ng general anesthesia. Ano po? Ito po ay tao dito ay makakakita ng pagtulog na walang pakialam talagang ito yung sinasabi na di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang tagyang at pinahilom ang laman sa dakong niya. Okay. At ang tagyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. Yun, gumawa ng partner ang Panginoon. Sa tadyang kinuha, tandaan niya sa tadyang natin ang kinuha. Siguro mapamilyar na kayo sa kwentong to na ang babae galing sa tadyang, pero hindi pa kayo, hindi nyo pa alam ang detalye. Ano po? Tuloy natin. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sa pag-isa sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. O di ba pagka ang lalaki ay nag-asawa, tinatangay niya yung babae, kinukuha niya. Kasi para maging isa silang pamilya. Yun nga ibig sabihin nito, sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwa-hubad at ang lalaki at ang kanyang asawa at sila'y hindi nagkakahiya. Galing ano po? Hindi nagkakahiyaan ang mga ito. Okay, doon na po natapos si Genesis chapter 2. Dadako na tayo sa Genesis chapter 3. Okay? Doon sa ano na yon, sa halamanan na yon, di ba may sinabing isang puno na huwag nilang lalapitan, huwag hihipuin, huwag lalapitan sapagkat ito ay puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Pero isang araw, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, lumapit si Eva lumapit doon sa puno. Kasi nakita niya yung ahas na kulay ginto, napakaganda, kumikinang. At alam niyo ba mga kapatid,
Ang ahas noon ay hindi umuusad o ang ahas noon ay gumagapang may paa at may pakpak para siyang ibon o parang dragon. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Tinatanong niya si Eva. Nagulat lalo si Eva. Kasi ahas nagsasalita, lalong nagulat si Eva. At ang sabi sa susunod, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Pwede kami kumain kahit anong pagkain dyan. Kahit ano pa, basta pwede. Datapwat, sabi sa 3, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Ni huwag niyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Ayun, ang sabi, ni hipo, huwag hihipuin. Sapagkat, lalo nang huwag kang kakainin sapagkat baka kayo'y mamatay. Okay, alam ng Diyos yun kasi siya ang lumalang nun. Basahin muna natin na sa susunod. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Uy, ang galing na. Alam nyo, nung ako'y nag-aaral sa Amazing Facts, ang isa pala sa magaling na sales talk o salesman ay ang demonyo, si Satanas. Ang galing niyang mag-sales talk. Ayan, tanyo tunay na hindi kayo mamamatay, sinabi sa babae. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata. At kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Dahil nung araw, nung nasa halamanan, walang silang inisip, wala silang sinasalitang, wala silang kinikilos na masama. Lahat ay mabuti. Okay. Nakuha nyo? At sabi pa nga ng ahas sa ibang babasahin na, tingnan mo nga ako, nakakapit pa ako rito sa puno, nakapulupot pa ako, namatay ba ako? Di ba? Hindi. Binibigyan ng katuwiran ng ahas, sa katauhan ng ahas, yun po ay si Satanas, ang binabaluktot niya yung iniutos ng Diyos na marami pa rin hanggang sa ngayon ang gumagawa. Binabaluktot pilit ang kautusan ng Diyos. Pilit na binibigyan ng katuwiran. Pilit na yung baluktot, tinutuwid at yung tuwid, binabaluktot. Marami pong ganyan. Yan ang karakteristik ni Satanas. Tuloy natin. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin kasi napakaganda po talagang. Isipin nyo na yung pinakamagandang prutas o yung prutas na paborito nyo. Ang sabi nito, attractive yung prutas. Attractive siya. Mabuting kainin na sabi. At nakalulugod sa mata talagang mamamangha kayo. Kayo isipin nyo kung ano ang gusto nyong prutas. Paborito nyong prutas. Ako ang paborito kong prutas talaga ay manggang hinog. Yan. Pinaka-paborito ko yan. Ang sabi rito ay nakalulugod sa mata. At kahoy na mananasa upang magpantas ang tao ay pumitas siya ng bunga ang tigas ng ulo ni Eva. Niyaon at hindi lang pinitas, kinain pa. Kita nyo, napakatigas ng ulo talaga ng tao. Sinabi ng huwag, napakasarap ng buhay nila. Ang dami niyang pwedeng kainin doon. Kinuha pa yung bawal. Sabi at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Medyo pag-usapan natin to. Alam niyo, ang mga tao ay talagang katigasan ng ulo. Palagi ko dito tayo nagmana sa unang mga magulang natin. Bakit? Di ba, pag sinabi sa atin, huwag kang kakain yan, masama sa katawan niyo. Bawal yan, yung mga exotic foods na yan. Masama yan. Pero tayo, humaharap tayo ng challenge. Tayo, ang tawag doon, nag-experiment tayo, nagiging curious tayo. Kung ano kaya ang lasa nito? Ano kaya ang pakiramdam pag kinain ko nito? Kumain ako nito. Di ba? Ang tigas talaga ng ulo ng tao. At inalok pa yung kasama. Ito naman si Adan, matigas din ang ulo. Sa kanya unang binili yun, yung huwag kakain, dapat sinaway niya si Eva. Dapat sinabi niya, Eva, bakit ka kumain yan? Dapat sinabihin niya ganun. Nakatuwiran tong Eva, masarap, Adan, tikman mo, masarap. Alam nyo, natanim sa puso't isipan ni Adan, natanim sa puso't isipan ni Adan na walang pagsalang baka kayo mamatay.
Sabi. Akala niya, pag si Eva ay kumain, pag ito'y namatay, tapos na ang lahat sa buhay niya. Wala na siyang Eva. Kaya ang ginawa niya, kumain na rin siya. Dahil pag nawala si Eva ang buhay niya, yung first love niya, yung babaeng patay na patay siya. Dahil isipin niyo kung gaano kaganda si Eva, gaano kakinis si Eva, gaano ka-sexy si Eva. Di ba? Isipin niyo, gaano, ma-imagine niyo na kung sino yung pinakamagandang babaeng nakita niyo sa mundo. Sa Miss Universe, sa artista ang paborito natin. Isipin niyo, mas higit pa rin si Eva. Perfect. Perfect eyes, nose, lips, body, hair, itsura ng mukha. Ang sabi ngayon, walang anggulo. Iniisip ni Adan kapag ka namatay si Eva, wala na. Ang hindi niya inisip, kung mawawala ang isang Evang mapaglabag, matigas ang ulo sa kautusan ng Diyos, kaya siyang igawa ng Diyos, hindi lang isang Eva, kahit 2, 3, 4, 5 hanggang 10, kaya siyang igawa. Nawalan siya ng tiwala sa Diyos. Ang pinairal niya ay tigas ng ulo at ang kanyang puso. Maraming ganyan po. Bisa niya kinakatwiran. Kung ikaw mamamatay, kasama na lang ako. Kung ikaw may impyerno, kasama na lang ako. Hindi po tama yun. Tayong mga lalaki o kayong mga babae, pag alam niyo masama ang ginagawa ng asawa niyo, sawayin niyo. Kahit pagalit siya, sawayin niyo. Para sa ikabubuti niya. Hindi tama yung makikiayon tayo. Basahin natin yung susunod. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. Nung una, di ba ang sabi ay hindi sila nahihiyang hubad. Ngayon nakilala lang sila hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapit. Nagtapal na sila. Nagtapi na sila. Ano po? At narinig nila ang tinig ng Panginoon na lumalakad sa halamanan, sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos. Sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan, nagtago sila. Tingnan niyo dyan sa litrato. Nakatago sila. At tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Palagay niyo hindi alam ng Diyos kung nasaan sila. Alam po kung nasaan. Pero ang Diyos natin ay hindi siya diktador. Binibigyan niya ng chance na maging honest si Adan. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad, sabi ni Adan, at ako'y nagtago. Sabi niya, Panginoon, nadinig ko yung yung tinig niyo, nahihiya ako sa inyo. Kasi hubad ako, ako'y nagtago. Nagtago ako para hindi niyo makita. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? Palagay niyo hindi alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yung ginawa nila. Pero tinitignan ng Diyos kung sila ay magiging tapat pa. Kaso hindi. Hindi sila naging tapat. Ang susunod, at sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa akin, ibinigay mong aking kasamahin, ang siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Isinisipa ang Diyos. Kasi ikaw, Diyos, binigyan mo ko ng babaeng ayan, siya ang nag-alok sa akin ng pagkain. Nakainin ko. Yung binigay mo sa akin babae, yan ang dahilan . Ang sabi nito, at sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong ginawa mo? Sinabihan si Eva. At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Tanyo, pati ahas. Turuan na sila. Turuan. Nakita nyo? Ba't ang tao ang galing dumipensa sa kasalanan? Nagtuturo pa. No? Bintangan. Nagtuturo, hindi nilang alaminin na patawarin niyo po ako. Baka sakali. Kaso bintangan dito, bintangan doon. Ito sabi ni Adan kasi yung babae. Sabi ng babae, yung ahas. Walang iniwan niya may nag-aalok sa yung salesman. Halimbawa, nasa mall ka, may nag-aalok sa yung salesman. O kaya merong naglalako ng pagkain o anuman. Sales to ka, natural. Sales yun . Pinipilit ka ba? Hindi po. Sinesales to ka lang.
Ikaw ang magdidesisyon kung ito ay gusto mo o ayaw mo. Pag ayaw mo, wala siyang magagawa. Di ba? Wala siya, kahit pilitin ka, pag ayaw mo, desisyon mo yan, wala silang magagawa. Pero itong dalawang nilalang na to, si Adan at Eva, marupok sila. Marupok sila. Ganyan naman talaga ang tao. Kapag ka nasa laya, anong gusto? Humawala. Pagkakawala na, gusto umalagwa. Ganyan ang tao. Ibigay mo ang kamay mo, gusto pati braso mo. Bigay mo ang braso mo, gusto pati katawan mo. Ganyan ang tao, walang kasiyahan. Diretso natin ang basa. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop. Kita nyo? At ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang ahas na dating lumilipad, naglalakad, nawala na ang kanyang pakpak at paa. Ano nangyari? Siya'y gumagapang na sa lupa. Imposibleng hindi siya naaalikabukan, imposibleng hindi siya nagkakaroon ng ang tawag dito, nakakalanghap ng alikabok. Kaya nga sabi diyan, no? At papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kanyang sako. Ganito po yan, itong bandang huli. Kapag ang tao nakakita ng ahas, gusto niyang patayin ng ahas. Kapag ahas nakakita ng tao at nakaamba ang kanyang panganib, tinutuklaw niya ang tao. Yan ang ibig sabihin diyan. Ulitin natin sa 15. At pagkaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo. Papatayin ka ng tao, yung babae, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Tutuklawin mo siya. Ganyan hanggang ngayon nangyayari po yan. Sa 16, sapagkat sinabi niya sa babae, paparamihin kong lubha ang iyong pagkalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan. Ayun, mga misis. Si Eva pala ang may kasalanan eh. Kaya kayo nahihirapan mga anak eh. Mula sa paglilihi, mula sa pagbubuntis ng 9 na buwan, hanggang sa panganganak. Si Eva pala talaga ang may kasalanan. Nakakita na ba kayo ng babaeng nanganganak? Ako nakita ko na yung misis ko kung paano manganak. Hirap na hirap, kawawa. May mga babae pa nga minumura yung kanilang mga asawa pag nagle-labor na. Ang hirap. Pero yung mga wala pang anak, huwag naman kayo matakot. Hindi magiging kumpleto yung inyong pagkababae pag hindi kayo nagkaanak. At tuloy natin. At sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban. Sabihin, magpapasakot ka sa iyong asawa. At siya'y papanginoon sa iyo. Kita nyo? Susundin mo ang iyong asawa. Siya ang magiging head of the family. Pero pag yung head of the family naman ay walang alam at puro bisyo ang alam at ano pa, at hindi siya magaling mamahay o magpamilya, bakit mo susundin? Okay, pero karamihan naman po ay hindi ganoon. Tuloy natin ang basa. At kay Adan, yan, ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang iyong asawa, sinunod mo kasi yung asawa mo at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain na yun. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Ang tigas kasi ng ulo mo, Adan. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong papagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang sarap ng buhay mo sa hardin. Pipitas ka lang ng bunga, ang sasarap. Pinili mo yan, ngayon maghihirap ka, sabi ng Diyos. Ang lahat ng iyong kakainin ay manggagaling sa iyong pawis. Pagpapawisan mo, pagpapaguran mo. Sa 18, at ang isisibol ni Yaon ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Kita nyo ang nangyari? Talagang maghihirap siya sa pagbubungkal. Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay. Ibig sabihin, ang pagkain mo ay pagpapaguran mo, pagpapawisan mo. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Hanggang sa mamatay ka. Hindi matatapos yan. Sapagkat dyan ka kinuha
sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka mauuwi. Ito'y madalas niyong madinig sa mga nagkakaroon ng burial service. From dust to dust. Di ba? At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa. Ayun, tsaka niya binigyan ng pangalan na Eva. At bakit? Sapagkat siya'y naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ayan. Ang ating ina, ang unang ina natin ay si Eva at ang ating ama ay si Adan. Okay. Basahin natin sa susunod. At ginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Okay. Ginawa po ng Diyos ng balat ng hayop. Bakit? Kasi alam ng Diyos na malamig ang panahon, sila'y magiginaw. Binigyan sila ng balat ng hayop at nilagyan sila ng makikita nyo mga kapatid. Ang hayop ba, yung mga hayop tulad ng usa, ng tupa, ng baka, ng kalabaw o ng alinong hayop, pagkataglamig sila ba'y nagiginaw? Ng kabayo? Hindi, di ba? Sapagkat sila ay design, ang katawan nila, ang balat nila ay design sa mga ganong pagkakataon. At ang balat na yun ay kumakatawan sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. At sinabi ng Panginoon Diyos, narato't ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakilala ng mabuti at masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kainin at mabuhay magpakailanman. Okay. Doon po sa halamanan ng Eden, may puno yung forbidden tree na sinasabi. At meron ding punong kahoy ng buhay. Okay. Ang inaalala ng Diyos, sila ay nagkasala na eh. Kailangan dumaan sila sa proseso muli para makabalik sa langit. Anong proseso yun? Susunod sila sa utos ng Diyos. Susunod sila sa kagustuhan ng Diyos. Hindi pwedeng instant. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Na tayo ay kailangan maligtas. Paano maliligtas? Papasok ka lang ba sa isang religion para maligtas ka? Hindi po. Paghihirapan mo ito, hahanapin mo yung katotohanan, magbabasa ka ng Biblia. Hindi yung makikinig ka lang sa tagapagsalita. Kaya nga po kung papansinin niyo, lahat ng aking nile-lecture dito ay may talata para pag-aralan nyo. Ilista nyo o ulit-ulitin nyo yung video at kung may Biblia kayo, ay sundan nyo. Sundan nyo ito. Alam nyo kung bakit? Para malaman nyo kung niluloko kayo o hindi. Nakuha nyo? Kaya ang sabi, kapag tayo ay namatay na at tayo ay ligtas, pag tayo ay ligtas, pupunta tayo sa langit. Pag sinama na tayo ni Jesus Christ doon sa langit, at doon makakain natin itong sinasabi na punong kahoy ng buhay. Makakain po natin yan. At doon ay mabubuhay tayo magpakailanman. Yan po ang sinabi diyan. Nasa 23, kaya pinalayas ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupang pinagkunan sa kanya. Ayun, gagawin ni Adan, yung lupang pinagkunan sa kanya, doon siya gakuha ng kanyang ikabubuhay. Tuloy natin. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halaman ng Eden ang mga kerubin. Yan, ang kerubin po ito yung anghel. At ang isang managniningas sa tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Naglagay po ng gwardiya ang Panginoon kasi hindi na sila pwedeng bumalik sa lugar na yun. Okay? Maintindihan po natin. Kasi ano na sila restricted na bawal na. Kumbaga sa sasakyan, do not enter na kayo. Bawal na. Kasi nilabag nyo yung batas ng Diyos. Ang sarap ng buhay nila ron. Kita nyo walang sakit, walang kalungkutan, laging busog, walang lahat ng kasarapan nandoon na. May malamig na simoy ng hangin, hindi ka giginawin, hindi ka maiinitan, makakausap mo ang Diyos, ang sasarap pa ng pagkain. Pero mas pinili nila yung alin? Yung ahas na sundin. Na-sale stock sila, nabudol-budol sila ng ahas. Alam niyo, mga salesman, ang galing magsasalita niyan. Lahat napabibili ka, lalo yung mga salesman na naramdaman na yung kanilang sinesale stock yung kanilang inaalok yung naiingganyo na, ay naku, hindi na kayo tatantanan niya.
lahat ng pinakamagagandang sasabihin niya. Okay, diretso tayo. Sa Genesis 2:17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Ito po'y tanong. Sapagkat sa araw na iyan, na araw na ikaw ay kumain, niyaon ay walang pagsalang mamamatay. Okay. Yung sabi rito ay, sa araw na iyan, sapagkat sa araw na iyan ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay. Kumain po si Eva at Adan nung bunga na yon. Namatay ba? Kasi walang pagsala. Sabi nga ay mamamatay ka ngayon din. Namatay pa? Namatay pa? Hindi po. Hindi sila namatay. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi po sinungaling ang Diyos. Nagkaroon tayo ng kamatayan na dapat tayong lahat ay immortal. Nakuha nyo? Alam nyo kung ba't hindi sila namatay agad? Dahil merong tutubos ng kanilang kasalanan. May tumubos. At ang tumubos ay ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat mahal na mahal niya ang tao. Ito ay yung kanyang obra maestra. Alam niyo po yung obra maestra? Yung kanyang pinakamamahal na ginawa. Kaya hindi niya pinayagan mamatay ang tao. Kaya lang, magkakaroon din ng kamatayan. At ang kagandahan nito, sa oras na mamatay ang tao, may pag-asa na makabalik ulit sa paraiso at makamit yung buhay na walang hanggan. At makakakain sila ng punong kahoy ng buhay. Lahat po tayo makakakain doon. Kaya pilitin po nating maligtas. Sana'y magkita-kita tayo roon. At ganito ang susunod. Ang sabi sa Juan 3:16, katapos-tapusan po ito. Ang sabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ibig sabihin bugtong na anak, kaisa-isa lang po ito, walang kapatid. Upang ang sino man sa kanyang sumampalataya, ito po sa kanyang sumampalataya, ay huwag mapahamak. Pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Jesus, ay hindi ka mapapahamak. At ano pa mangyayari? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo kasi pag tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus, yung mga pinagbabawal na yan na sinasabi ng Diyos, kusa tayong susunod. Automatic po, susunod ka dahil sumasampalataya ka. Hindi ka naniniwala. Iba yung naniniwala sa sumasampalataya. Nakuha po natin, pag ikaw ay sumasampalataya, ang iyong pagsunod ay hindi ka na pipilitin. Okay, sana po ay marami tayong natutunan sa gabing ito, sa ating lecture, sa ating pinag-aralan. Kaya alam niyo po, meron akong isang kaibigan na nanonood po siya sa replay sa YouTube. Ang sabi niya sa akin ay napakatagal niya na raw naging isang Kristiyano, pero ngayon lang siya nakakarinig ng ganitong aral. Nahihimay natin. Naririnig niya istorya, hindi siya, ibig sabihin may idea siya, pero hindi niya alam ang kompletong detalye. So ngayon nandiyan na po. At ang ating binasa po ay nasa Genesis, ano po? Genesis verse 1, sumunod verse 2, ngayon nasa verse 3 na tayo. Ano po? At itong John 3:16 o 1:3:16, memorizing niyo po ito. Sapagkat ito po ang pinakamahalagang talata sa Biblia. Sa English ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Okay, sa ating pong pagtatapos ay makakarinig muna tayo ng isang awitin bago tayo manalangin. Ito po sila. Stop, ha?
Okay, maraming salamat po doon sa nag-umawi. Sila po yung mag-asawang Mark at Marites Tabion. Yun po ay recorded galing pa sa aming church ng mga nakaraang buwan. Okay po, at ito po yung tayo po ay mananalangin. Ngayon po ay yubuko tayo sa ating mga ulo upang tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa isa na naman pong aral na aming dinig ngayong gabi, sa isang napakagandang istorya kung paano po kami naging tao at kung paano kami nawalay sa inyo. At salamat po at nagkaroon pang kami ng pag-asa sa kaligtasan na makabalik niya sa paraiso. Hinihilin lamang po namin na sana po gabayan niyo po kami. Samahan po kami ng inyong banal na espiritu sa aming landasin dito sa mundong ito. Naniniwala po kami na lagi niyo po kami pinapatnubayan. Lagi po ang special offer niyo sa amin na buhay na walang hanggan ay laging nakalaan para sa amin. Muli po salamat sa inyo at pagpalain naman po niyo ang mga taong nakapanood, nakapakinig. At sana nawa ay sila ay nagkaroon ng isa na namang kaalaman sa gabing ito. At sana po ay pakisamahan po kami muli bukas sa aming gagawing pagsamba sa inyo. Muli po salamat sa inyo, patnubayan naman po niyo kami sa aming pagpapahinga ngayong gabi. At ang lahat po hinihiling namin pinagpapasalamat, alang-alang po lahat sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan po yung aking apo. Ayan, na pinagpe-pray ko ay nakagano ng magaling pong mag-pray yan. At yan po ay trained at napakalikot niya. Yan po ang aking apo. Yan po si Lucas Emmanuel Crisologo Gonzales. Hi daw po. Hi. Sayo. Okay. Happy Sabbath ka nga, bebe. Okay. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Bukas po ulit, ano po? At pakishare niyo po ito. At marami palang nag-aabang. Yung iba po ay sa replay na nanonood. Kanina may nakausap ako, sa replay na po siya nanonood dahil gabi na siya dumarating sa kanilang tahanan. At lagi niya pinapanood ito. Okay, maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Bukas po, alas 11. Ano po, magsama-sama tayo ulit. At makakarinig tayo ng awit, ng isang istorya na naman na kayo mamamangha na ganun pala yun. Okay, salamat po at happy Sabbath sa inyo. Bye-bye.